Hi, this is Marsha. Welcome to Marsha Makes Sense. This video will reference Karen Davila's interview with Del Monte Philippines CEO and President Luis Alejandro, available on YouTube. If hindi nyo pa napapanood, go watch it. Pero one advice, matutong magsuri at maging kritikal. Okay, first, one question to leave with you guys. Dapat ba nating ipagbunyi ang tagumpay ng Del Monte? Let's answer that. Stay with me. Del Monte Philippines marked its legacy with 100 years of operating in the country and as the largest and most integrated pineapple company in the world. Isa sa tagumpay ng Del Monte ang pag-aangat sa buhay ng mga empleyadong kaagapay ng kumpanya tulad ng mga magsasaka. Libre sa ospital, bahay, kuryente, kasama pa ang scholarship at school bus sa kanilang mga anak. Sa Del Monte, ma'am, libre kami ng hospital, ma'am. Bahay, kuryente, tubig. At saka yung school bus namin sa mga anak, hatid guha doon. Bakit pa kailangan suriin ng Del Monte kung mukha namang maayos sa pamalakad nila? Good question! Hindi niyo ba naisip na it's too good to be true? Tsaka, bago pa nila makuha ang napakalawak na hektarya na lupain sa Bukidnon, maraming pamimilit, pananakit, at karahasan ang naranasan ng mga taga Mindanao. Panahon ng dating Pangulong Duterte na magtatag ng martial law sa Mindanao noong 2017. Noong panahon yun, tiniis ng mga katutubong pangkad katulad ng lumad ang mga pagbabanta, harassment, illegal na pag-aresto at sapilitang pagpapalaya sa lupain nila. At sa parehong panahon, kumikilos ang Del Monte sa kabila ng lugar na matagal nang may karahasan, malakas na presensya ng militar at walang katapusang sigalot tungkol sa lupa. Hindi nakakalimot ang kasaysayan. 8 taon man ang nakalipas, 10 o 100. Nakatatak na ang pangalang Renato Anglao, isang katutubong pinuno mula sa Tribal Indigenous Oppressed Group Association o Tindoga, na kinitil ang buhay sa pakikipaglaban para sa lupa, kultura at pagkakakilanlan. Hindi ito ang kwento ng tagumpay ng Del Monte Philippines. Ito ang kwento ng lupang minana, lupang ipinaglaban, at lupang unti-unting inaagaw sa mga katutubo sa Mindanao. Matapos magsuri at maging kritikal, makialam, magsalita, at kumilos.